Kaya ito tandaan natin no, palagi no, na dapat paghandaan natin yung mga araw na darating o taon. Huwag kayong masyadong padaig sa laman no, na gusto nyo magkaroon ng marami mga anak, kasi tayo po ay patungo po sa pinakamahirap na sitwasyon pagdating ng araw. 10 years from now or 5 years from now, unti-unti na yan. Kung ngayon pa lang na unti-unti na natin nararamdaman ang higpit ng tali ng kahirapan, how much more sa 5 years to 10 years, 15 years, 20 years from now? Anong mangyayari sa iyo? Kung ngayon mahirapan ka pa o hirap ka pa o mahirap ka pa, anong mangyayari sa iyo o sa iyong mga anak pagdating ng mga tao na yan? Sa mga mayayaman o insured, ligtas sila. Pero paano tayo, yung mga mahirap? Paano tayo, yung mga kulang no, sa budget? So dapat, yung mga araw, yung mga panahon na yun, lagi natin paghandaan kung anong plano natin gawin or plan B natin gagawin upang tayo ay hindi masyadong maapektuhan pagdating kahirapan na yan. Expect na po kayo niyan sa mga araw na yan na magmamahalan talaga ang lahat ng presyo. Sa oras may magkagulo, magkagira sa bawat bansa, ang presyo niyan aangat. Kaya marami sa atin dito na mga Pilipino na magsialisan sa Pilipinas at magpakasakali sa labas ng bansa kahit mahirap. Magpakaalipin doon kahit mahirap. Kasi dito, kung aasahan mo ang sahod dito sa Pilipinas, mahirapan ka mag-survive pagdating ng panahon na yan. Kaya ngayon pa lang, pag-isip-isipan nyo na o paghandaan nyo na kung anong mangyayari pagdating ng panahon. Lagi nyo tatandaan, sandali lang ang buhay natin ito. Sa pagdating ng kahirapan na yan, maniwala kayo sa akin, even Christian, lalayo sa Panginoon. Even sa mga tao no nahuli, na namumuhay sa kalooban ng Diyos, isa sila sa pinakamaapektuhan sa kahirapan na yan. Si Satanas kasi, ang isa sa pinupuntirya ni Satanas is yung mga tao na naglilingkod sa Diyos, mga tao na kumikilala sa Panginoon. Isa sila sa tinutumbokin yan, tutumbokin yan. Yung mga Christian yan, yung iba mananatiling banal, yung iba naman lalayo sa Diyos. Backslider, dadami yung mga magbabackslide. Apostasy, yung tinatawag na apostasy, will multiply. On that day, lagi niyong tatandaan, kung sa 5 years, mula ngayon sa 2025, and after 5 years, 2030, obserbahan niyo kung anong hirap o anong diferensya, o makikita niyo ang diferensya sa paghihirap ng panahon na yan. Hihigpit lalo ang kahirapan dito sa mundong ito. Tayo na mga mahihirap ang apektado talaga sa lahat niya. Ang mga mayayaman, lalong yayaman pagdating ng panahon yan, kasi sila lagi nilang tataasan yung presyo. Siyempre, sila yung kikita. Paano yung mga consumer, yung mga mamimili, yung mga taong ordinaryong tao? Lalong magigipit, lalong dadami ang mahirap sa pagdating ng araw na yan. Kasi ang mga sahod niyan mananatili, mag-increase na kunti lamang. Kaya doon sinasabi sa Biblia na ano ba yun, ang isang dakot na nga tayo na trigo, babayaran mo na isang araw mong sahod. Yun lang yung mabibili mo sa isang araw mong sahod. Mabibili mo yung isang lang sa mga trigo o mga pagkain dito sa mundong ito. Dahil nga sa kahirapan, expect na po kayo niyan na darating talaga yan. Kaya lagi nyo paghandaan yan kung anong bagay or anong solusyon or anong daan
upang kayo ay makaiwas sa ganyang bagay na yan. Kasi expect nyo na yan na lahat para yung bagyo dadaan yan sa atin. Lahat ng masagasaan yan apektado. 5 years from now, 10 years from now, 15 years from now, 20 years from now, lalong hihigpit. Kung sa ngayon maraming mga tao noon na nagbo-boarding house lamang dahil wala ng sariling lupa, walang sariling bahay, pagdating ng panahon, marami pa rin ang mga tao na maapektuhan. Tandaan nyo, dito sa atin sa Pilipinas, kahit mga bukid na yan, tinitirhan na yan, ginagawa ng subdivision. Tapos yung mga hanap buhay nila o yung mga trabaho nila nandoon sa city, sa syudad. Yung sinasabi sa Biblia, unti-unti na yang matutupad. At doon matutupad habang tumatagal at umiikot ang mundo. At bawat taon lilipas at tataas ang taon. Ang paghihirap, lalong ihirap pagdating ng araw niyan. Kaya kayo ngayon, humanap kayo ng ibang paraan kung paano natin yan masolusyonan pagdating ng araw. Pero hindi yan didiretso. Kunti-kunti lang yan. Pero ang pagkunti-kunti na yan, malaking impact yan sa mga mahihirap pagdating ng araw. Diyan nyo ma-realize na lalong dadami ang krimen. Pagnanakaw, holdapan, patayan, dahil sa kahirapan. Darating yung araw na yan. Yung 1 kilong bigas na yan, aabot yan ng 100 pesos na yan. Paano na lang kung ang sahod mo, nagsasahod ka lang ng 250 to 300 pesos a day. Lalo na dito sa may mga Northern Mindanao, sa mga probinsya sa Mindanao. Dito sa mga Zamboanga del Norte, Liloy, magkaano lamang ang mga minimum wage ng mga sahod ng mga tao dyan, na sinasahod ng mga empleyado dyan. Pero yung mga bilihin, mahal. Sinong yumayaman? Ang negosyante. Pero kayong mga tao, mahihirap. Lalo mahihirap pagdating ng araw yan. Kasi ang mga tao dito sa syudad at ang mga tao doon sa probinsya, pareho lamang ang kinukonsumo sa araw-araw. Dito sa mga syudad, medyo mataas-taas ang sahod. Paano doon sa mga probinsya na yun? Yung mga sulok-sulok na. Sa mga Zamboanga del Norte, Northern Mindanao, o sa basta mga probinsya, maraming apektado dyan. Maniwala kayo. Sahod pa lang ng mga empleyado dyan. Halos ang isang sakong, ilang kilong bigas lamang. Babayaran mo na yan ng isang araw na lang. Nasahuran mo. Yan ang sinasabi dito sa Biblia. Tayo ang apektado. Kaya kung ngayon hirap na tayo, how much more 10 years from now? Paano tayo makakaahon? Diyan expect nyo nadadami ang krimen. Ngayon ramdam ko na talaga ang kilabot at takot dahil nga sa unti-unti na nagmamahalan ang bilihin talaga. Noon, 5 years before, medyo okay pa yon. Pero 5 years after 2025, wala na. So mag-add ka uli ng 5 years. So 2030, anong mangyayari? Lagi nating i-expect yan na pagdating ng araw na sinasabi dito sa Biblia o sinasabi nila na one government na lang, one rules. Maghihirap tayo.
kung darating man na i-implement yung mga microchip implant na yan, dahil sa kahirapan ng tao, ang tao mapipilitan magpalagay na ng microchip. Kasi kung ngayon pa lang, mahirap na tayo. Ikaw pa kaya, kung hindi ka magpalagay ng microchip, hindi ka makapamili, hindi ka makapagbenta. Ipatay ka sa gutom. Kaya, darating yung araw na mangyayari yan, ang tao mapipilitan na magpalagay ng implant na yan, na microchip, or RFID, Radio Frequency Identification, or microchip. Tandaan nyo, mangyayari yan. Pagdating ng araw, isipin nyo, 5 years from now, anong mangyayari sa atin? Lalo tayo maghihirap. So hanggang dito na lang, no, maraming salamat. At sana, no, gagawa tayo ng paraan kung paano tayo makakaiwas sa kahirapan na yan na darating, na incoming. Mag-add lang po tayo ng every 5 years. So hanggang dito na lang, maraming salamat. God bless you, bro.